TV. Yan, nasa ating linya ka-Riding in Tandem si Teacher Benjo Basas. Siya po ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Teacher Benjo, magandang gabi, live ka sa Riding in Tandem. Glenn at Henry. Yes, Sir Glenn and Sir Henry, magandang gabi po. Sir, ganito muna. Sir, pwede bang paki-explain ho muna sa amin, sa mga nakikinig ho natin, ano ba yung biglang lumutang sa kanilang mga nababasa, yung PISA? Ano ba yung PISA na yan, sir? Well, yung PISA, yung Program for International Student Assessment po, no? Ito ay pandaigdigan po ito, no, na ginagawa po, no, upang sukatin yung kapasidad ng mga bata, no. In terms of three main subjects, no, areas, no, learning areas po, no. Ito yung math, science and reading. No? So not necessarily English to kasi iba-iba naman ang wika, so reading, no. So kaya po ito ay ito ay ginagamit, no, ng lahat ng mga bansa halos, no, ng pandaigdigan, no, para tignan yung kanilang performance, no, ng kanilang mga bata, yung kakayahan ng kanilang mga bata. Opo. Teacher Benjo, aminado rin kasi ang Department of Education dito, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, masakit na katotohanan nito, sir. Saan po bang aspeto kung bakit medyo nangungulelat na naman po yung ating mga aralin, no? Hinggil dito, sir. Saan po ba natin nakikita yung pinaka-problema dito, sir? Well, sabi nga po namin, we attribute this, no, ang sabi dito ng ating kalihim, ang kanyang ang uncomfortable truth, no, itong description niya rito, no. Totoo naman po, no, kasi medyo malungkot, no. And considering na nung 2018, halos ganito rin yung ating performance. Medyo tumaas tayo ng ilang puntos, no po, no, 2 puntos, 3 puntos. Pero yun lang, no, ibig sabihin hindi yan significant, no. Nandun pa rin tayo sa bottom, no, sa bottom 10 out of 80, no, countries, no, na lubahok dito sa PISA. Nandun pa rin tayo, no, sa kulelat, no. Yung term na kulelat, ginagamit naman na natin, hindi naman na yan colloquial, ano po, no. Ibig sabihin, nasa hulihan po tayo. Pag-iiwanan. No, napag-iiwanan, no. Tumaas tayo ng kaunti, no, kasi dati, second to the last, no, last, at saka third to the last, no. Ngayon, hindi naman, no, sixth to the last. No? Parang, ganun po tayo, no. Pero nevertheless, talagang iba-iba yung factor. Marami po itong factor, no. Gusto po natin siyempre kilalanin din, no, na being the country, no, na may pinakamahabang lockdown na pinatupad sa buong mundo at pinakamahaba rin, no, na wala tayong in-person classes, no, talaga naka-apekto rin yan, ano. Take note, ang PISA 2018 po tayo sumubok diyan, no, sumali diyan, no. Tapos 2022 yung sumunod. Nung 2018, lumabas yung resulta nung 2018 po, no, na PISA, no, I think nung 2019 yan lumabas, no. Nung lumabas ito, sana na-identify na natin saan tayo may kulang, no. At well, yung intervention po since 2018 o 2019 ay dapat yun na yung pinagtuunan natin ng pansin. Una, pansin, no? Pangalawa, pondo, no? Hindi yung, well, tapos ngayon, sumubok na naman tayo, no? At even the Department of Education naman, no? They are not expecting naman, no? That we would perform better, no? Dito po, no? Expected na rin naman to ng DepEd, no? Kaya kami din, hindi naman kami nagulat, no? Opo. It's not at all surprising, no? Kasi alam naman natin, wala naman tayong ginawang intervention, Ang ginawa nating intervention doon sa curriculum, intervention doon sa teacher, no? Pinag-training natin yung mga teacher, binigyan natin ng maraming trabaho yung mga teacher, no? Pero nanatili, hindi naman natin binigyan ng mas maayos na sweldo at benepisyo. Hindi naman natin dinagdagan yung ating mga classroom base, no? Nadadagdagan nominally, no? Nadadagdagan naman po, no? Ang budget natin nadadagdagan din nominally, no? Ibig sabihin, hindi ito nakabatay, no? Doon sa pangangailangan. Ilan ba yung kailangan nating classroom? Ilang teacher yung kailangan natin? Of course, taon-taon nagdadagdag tayo ng hindi bababa 10,000 guro, di ba? Pero ilan ba yung kailangan natin? No, yung issue ng class size, no po, yung class size po natin ay napakataas, isa sa pinakamataas sa buong mundo, officially. No, ibig sabihin, ito yung mga bagay na tignan po natin, no?
So sabi nga po natin, pag sinuma namin yan, no, ang binabanggit po namin dito, no, may failure yung gobyerno to address this basic issues, no, these basic problems, no, of our education system. No, pero no, may failure na naman siya, no, na basahin ito, no, ng honest na pagbasa. Diba? Kaya ang solusyon na ibinibigay niya ay failed rin. So dalawang bagay, no, well, hindi na ni-recognize ito mga basic problems na ito na existing sa ating education system and no ng tamang atensyon, no, yung dignidad, no, ng kanyang mga guro, no, yung kalagayan ng kanyang mga guro. Everything follows, no. Dalawang bagay ito, no, Sir Glenn, Sir Henry, oo. Henry, no. Dalawang bagay po ito, no. Unang-una dapat yung formative years, no, yung kinder to grade 3 ay dapat palakasin talaga natin. Yung pinakamagagaling, pinakadedikado, lahat naman ng teacher sa Pilipinas magagaling at dedikado, no. Pero yung pinakamagagaling, diyan natin ilagay. At huwag natin pagsiksikin yung mga batang kinder at grade 1 sa mga classroom. Ang galing mo ron, Sir. Sorry, mag-grade 3. Oo, ang galing mo ron, ha. So, yung pala, Sir, talaga may pag-aaral na dapat yung stage na yun, yung talaga dapat, Sir, focus dito, tutok dito sa ganung edad. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. At, lahat ng education experts po ay mag-agree po dyan. Alam naman natin yan. So po, yan eh. Kasi, bakit tayo may umabot? Well, sa inyo na rin naman ang gagaling, no? Sa media, limbawa, no? Ba't umabot na grade 7 yung bata na hindi nakakabasa? Opo. Diba? May mga ganyang report, no? Gumawa ng documentary ng GMA tungkol dyan, diba? 10 years ago, diba? Grade 7, hindi nakakabasa yung bata. At hindi isang bata ito, ha? Ibig sabihin, hindi yun individual, no, defect ng bata or whatever, no, if we can call it defect, no, hindi na yung problema individual, no, may problema po talaga, no. Bakit gano'n? Kasi hindi siya natuto magbasa mula grade 1 eh, grade 2 hindi pa rin, grade 3 hindi pa rin, tapos pinaalis natin, no, pinakyat natin ng promote natin ng grade 4, what would we expect? Opo. Diba? Tapos meron pang mga non-written, no, na policy ang field offices ng DepEd na ipasalat ng bata. Diba? That they took it literally, yung No Child Left Behind. No? Anong mangyayari po? No? In the end, sinisisi sa mga teacher yan. Napaka-unfair. No? Tignan po natin yung buong system. Conducive ba yung ating classroom? Sapat ba yung learning materials na binibigyan ng gobyerno? Facilities. Yung support. No? May guidance counselor ba tayo? Meron ba tayo mga facilities sa eskwelahan? Library, no? Kahit yung hugasan ng kamay, no, yung water and sanitation facilities, kubeta, lahat po yan ay kailangan sa pag-aaral ng mga bata, no? Na hindi po na-provide ng mabuti ng ating gobyerno. The top it all, yung mga teacher natin ay hindi na-boost, no, yung kanilang moral, no? Medyo demoralized ng ating mga teacher. Opo. Teacher Benjo, sa usapin naman po ng kasanayan ng ating mga guro, ng maestra at kahusayan sa pagtuturo. Sir, meron po ba tayong mga seminar na makabago para madagdagan din po yung kaalaman ng ating mga guro, no, patungkol sa pagtuturo? Kasi nung bata ako, sir, pag mahina ang estudyante, nagre-reflect po talaga yan sa mga guro. May mga aminado po ba ang ating samahan na kulang na rin po tayo sa mga pagsasanay, sir? Well, magkaibang bagay po yan. Ano po? Well, I would like to say yes. No? Aamin naman po kami. No? Kung meron po tayong pagkukulang. No? Pero babalikan natin. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong pagkukulang? Halimbawa po yung teacher. Bakit hindi niya nabibigyan, no, ng pagsasana yung kanyang sarili? Diba? Dapat nagbabasa siya. Dapat ay nagre-research siya. Dapat ay lalo niyang pinagaganda yung kanyang craft, no, yung kanyang pagtuturo, yung mga. Pero bakit hindi ganoon ang nangyayari? Yun nga po. Diba? Kasi wala siyang oras. Itinali na siya ng Department of Education, no, itinali na siya sa napakaraming clerical, no, non-teaching related tasks, no, na kailangan niyang i-accomplish, no, simpleng performance rating, no, kinakailangan niyang mag-google ng mahabang oras. Lesson plan, kailangan niyang mag-google ng napakahabang oras. Hindi ganito yung kinagisnan ko, no, nung ako'y bagong teacher, no, nung 2022, medyo tumanda na rin naman ako sa DepEd, no. Hindi rin ganito yung kinagisnan ng aking mga teacher ko nung ako'y nag-aaral, no. Ibig sabihin, ano po, no, ibig sabihin, yun nga yung binabanggit ko kanina, no.
nagpo-propose ng mga solution, no, ang ating education leaders, no, na hindi akma, no, doon sa problema. Ang problema natin ng mga bata hindi nakakabasa. Ang problema natin siksikan ng ating mga classroom. Ano ginawa ng DepEd? Yung mga teacher binigyan ng napakaraming tambak ng mga trabaho. So hindi lalong dumagdag yung ating mga problema kasi ganun niya tinitignan eh. Hindi niya tinitignan yung dapat sana ay mga importante ng mga factors, no. Masaklap, no, Sir Teacher Benjo, no, kasi pag yung ibang nakikinig dito, baka yung iba sa ating mga kababayan, ang tingin talaga nila ang may pagkukulang din si teacher, ano? Yun ang masaklap, sir, kung babatuhin din kayo dito, no. Well, hindi natin masisisi, no? Hindi natin masisisi kasi pag hindi naman maganda ang performance ng isang basketball team, 'di ba? Naalala mo naman yung nakaraan, 'di ba? Yung coach ang sinisisi natin. Oo nga. Diba?